Akala ng karamihan, ang dumi ay walang silbi, mabaho, kadiri at dapat lang itapon. Pero sa likod ng itsura at amoy ng ilan sa mga pinakakakaibang dumi ng mga hayop, nakatago pala ang milyong halaga. Oo, may mga dumi o sa mundo na literal na mas mahal pa sa ginto. Narito ang ilan sa mga pinakamahal na dumi sa buong mundo. Kaya't, simulan na natin. Ngunit bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel at interesado ka sa ganitong mga content na tumatalakay sa siyensya, discovery, conspiracy, kakaibang pangyayari, katatakutan at iba pa, ay pakipindot mo na din ang subscribe at bell button para lagi kang updated sa mga bagong uploads ko. Maraming salamat po. Number 7. Dumi ng musang o ang kape mula sa tae. Sa mga coffee lovers dyan, ito ang ultimate luxury brew, ang Kopi Luwak o Civet Cat Coffee, na literal na gawa sa dumi ng musang. Sa Indonesia, Vietnam at maging sa Pilipinas, lalo na sa Mount Apo at Palawan, ang mga Asian palm civet ay pinapakain ng pinakamagagandang klase ng coffee cherries. Kapag nilamon ito ng musang, dadaan ito sa digestion process at inilalabas bilang dumi. Ang mga beans na buo pa kapag nasama sa dumi ay kinokolekta, nililinis, prinoproseso at siyang ginagawang kape. Ayon sa mga eksperto, may kakaibang aroma at smoothness ang kape na ito dahil sa enzymatic fermentation sa loob ng tiyan ng musang. Ang 1 kilo ng Kopi Luwak ay maaaring umabot sa $500 hanggang $1,000 at kadalasang makikita sa mga luxury cafes sa Japan, Dubai at sa US. Sinong mag-aakala na ang isa sa pinakamahal na kape ay galing pala sa tae? Ikaw kaibigan, kaya mo bang humigop ng mainit na kape? Number 6. Dumi ng elepante. Sa Sri Lanka, Thailand at South Africa, ang dumi ng elepante ay isa sa pinakamahal na raw material sa paggawa ng isang natatanging uri ng papel. Ginagawa itong eco-friendly paper o kilala sa tawag na elephant dung paper. Dahil puro high-fiber plants ang diet ng elepante tulad ng damo, sanga at dahon, maganda ang kalidad ng hibla sa kanilang dumi. Kaya perfect itong gawing isang raw material. Imbes na pumutol ng mga puno para sa papel, maingat na kinokolekta ang dumi ng elepante na tila gold kung ituring, nililinis, pinapakuluan at prinoproseso para maging greeting cards, notebook, gift bags, at premium packaging. Mas mahal ito kaysa sa ordinaryong papel. Pwedeng umabot ng 2 hanggang 5 beses ang presyo depende sa design at craftsmanship. Bukod sa pagiging functional, bahagi rin ito ng sustainable tourism at tumutulong sa pangangalaga sa mga elepante. Sinong mag-aakala na ang dumi nila ay siya palang ginagamit sa paggawa ng isa sa mga pinakamahal na papel sa mundo. Number 5. Ambergris o suka ng sperm whale. Ito na marahil ang pinakasosyal at isa sa pinakamahal na klase ng dumi sa mundo, ang ambergris o suka ng balyena. Isa itong waxy substance na nabubuo sa loob ng tiyan ng sperm whale bilang protection sa mga matitigas na pagkain kanilang kinakain. Minsan, iniluluwa ito ng balyena o kusang lumalabas kasama ng dumi. Kapag na-expose sa araw at alon ng dagat, nagkakaroon ito ng kakaibang amoy, isang earthy, musky at marine scent na perfect bilang gawing fixative para sa mga mamahaling pabango. Ang ambergris ay ginagamit ng mga luxury brands tulad ng Chanel, Dior at Creed. Isang bloke nga nito ang naibenta sa Yemen sa halagang $1.5 million o humigit kumulang 85 million pesos. Itsura nito? Ito ay parang bato o tipak ng lumang wax. Kulay abo, dilaw o minsan ay kayumanggi. Kaya sa susunod na maglakad-lakad ka sa dalampasigan ay magmasid ka. Dahil ang suka ng balyena
ay siyang magpapasuka talaga sa iyo ng pera. Number 4. Guano o dumi ng paniki. Ang guano ay dumi ng paniki na bihira at kilala bilang isa sa pinakamakapangyarihang natural fertilizer. Simula pa noong 1800s, ginagamit na ito sa agrikultura dahil sa sobrang taas ng nitrogen, phosphorus at potassium content nito na tatlong pangunahing sangkap para sa paglago ng mga tanim. Pero hindi lang ito mahalaga sa pagsasaka. Ang guano, lalo na ang mayaman sa nitrate, ay ginagamit din bilang pangunahing sangkap sa paggawa ng gunpowder at mga pampasabog. Bago pa dumating ang mga synthetic explosives, ang guano ang isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng saltpeter o potassium nitrate na mahalaga sa paggawa ng bala, bomba at mga armas militar. Dahil dito, hindi lang mga magsasaka kundi pati mga gobyerno at militar noon ang interesado dito. Sa katunayan, sa Peru, may mga isla na mahigpit na binabantayan para sa guano harvesting. At noong ika-19 na siglo, nauwi pa ito sa armadong sigalot na kilala bilang Guano Wars, kung saan naglaban ang Chile, Peru at Bolivia para sa kontrol sa mga isla na sagana sa guano. Umaabot sa 20,000 pesos hanggang 50,000 pesos kada tonelada ang halaga nito, depende sa kalidad. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin ito sa mga organic farms at ilang industrial na proseso sa iba't ibang panig ng mundo. Number 3. Bird's Nest Soup o laway ng ibon. Sa Southeast Asia, partikular na sa Malaysia, Indonesia, Vietnam at ilang bahagi ng Pilipinas, pinapahalagahan ang edible bird's nest na gawa mula sa purong laway ng swiftlet bird. Ang mga ibong ito ay bumubuo ng pugad gamit ang kanilang sariling laway na tumitigas sa hangin. Kinokolekta ito sa mga kuweba tulad ng El Nido sa Palawan at ibinebenta sa presyong umaabot sa $3,000 hanggang $10,000 kada kilo. Sa China, ginagamit ito bilang sangkap sa popular na bird's nest soup na pinaniniwala ang pampahaba ng buhay, pampaganda ng balat at pampalakas ng katawan. Sa kabila ng presyo nito, mataas ang demand sa mga luxury restaurants sa Hong Kong at mainland China. Kaya sinong mag-aakala na ang laway ng ibon ay siya palang magdadala ng nakapaglalaway na swerte sa pera. Number 2. Perlas. Lingid sa kaalaman ng karamihan, ang perlas ay hindi basta hiyas, kundi ito ay siyang dumi ng kabibe o oyster na kalaunan ay nabuo sa katagalan. Ito ay bunga ng defense mechanism ng oyster o clam laban sa mga foreign body na pumasok sa loob ng kanilang shell o maliliit na parasite. Bilang proteksyon, naglalabas ang oyster ng isang secretion o substance na tinatawag na nacre na siyang bumabalot sa foreign body o parasite sa loob. Nasa kalaunan ay siyang nagiging perlas. Hindi ito literal na dumi, pero maituturing itong waste secretion. Sa Japan, China at Southeast Asia, lumalago ang pearl farming industry na nagpapalago ng natural at cultured pearls. Sa mga auction sa Hong Kong, ang isang perlas na may perfect luster at roundness ay maaaring ibenta sa halagang $100,000. Isang klase ng dumi na itinuturing na isang mahalagang hiyas. Number 1. Tyrian purple o dumi ng sea snail. Alam mo bang ang pinakamahal na kulay sa buong mundo ay literal na galing sa dumi ng isang maliit na uri ng suso o sea snail? Oo, tama ang narinig mo. Ang Tyrian purple o tinatawag ding imperial purple ay hindi lang basta kulay. Ito ay simbolo ng kapangyarihan, karangalan at kayamanan noon pang sinaunang panahon. Ginagamit lamang ito ng mga emperador ng Roma, mga reyna, hari ng Phoenicia, at maging ng matataas na opisyal ng simbahang Katolika. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang napakagandang kulay na ito ay nanggagaling sa tinatawag na murex.
isang uri ng maliit na sea snail na matatagpuan sa baybayin ng Mediterranean, lalo na sa paligid ng Lebanon. At hindi ito simpleng proseso. Para makakuha ng 1 gramo lang ng Tyrian purple dye, kailangang pukpukin at patayin ang libo-libong murex snails. Bukod sa matagal at marahas ang proseso, ang likido na lumalabas mula sa kanilang gland ay amoy na bubulok na isda. Pero sa tamang timpla at pagkakababad sa araw, unti-unting nagiging matingkad na kulay purple na kayang tumagal sa tela ng daan-daang taon. Dahil dito, ang halaga ng purple dye ay umaabot ng mahigit $2,000 kada gramo. Mas mahal pa sa ginto sa ilang pagkakataon. Hindi ito basta pintura o pangkulay. Ito'y literal na dugot pawis ng libu-libong nilalang sa dagat. Kaya noong sinaunang panahon, bawal isuot ang Tyrian purple ng mga ordinaryong tao. Sa Roma, tanging mga emperor lang ang may karapatang gumamit ng buong robe na kulay nito. Kapag sinuot mo ito nang wala kang ranggo, maaari kang patawan ng parusang kamatayan. Kung nagulat ka na may ganitong kayamanang galing sa dumi, ay i-comment mo sa baba ang ginto sa dumi. Tandaan, hindi lahat ng marumi ay walang silbi. Minsan, ang ilan pa sa mga ito ay siya pa palang mayroong pinakamahal na halaga. Ikaw kaibigan, mayroon ka bang alam na dumi ngunit mayroong mataas na presyo? Ano ito at i-share mo naman sa comment section. Muli, this is Bright Owl PH and see you on my next video. Peace out.